Good morning. Magandang umaga. Magandang umaga kay Tagalog at mong line up. Amen? Ang pagkanindot sa mga kanta. Salamat sa Ginoo. So, tanawin yung mga tapat. Yung mga tapat. Yun na nga, maminaw tayo igsoon. Pero maminaw tayo ninyo tanan. O karong kapuntagon before ta magapadayon. Ato kining ihatag kining panahon, oras sa ato ang patigtagbo sa Dios. Kinindot kining matagpuan nato ang Ginoo sa pagkamatuod sa iyang mga pulo. So karong kabuntagon, atong ihalat kining oras sa pagpaminaw, sa pagkahin sa atong kinabuhi dira sa Dios makampo. Lord, salamat ng kapuntagon o Diyos. Salamat sa mga alawiton nga nag-encourage ka na mo sa paghandong sa imuhang pagka-Diyos o paghandong mo, Lord, sa imuhang pagka-ikaw. Lord, isang panining taknaa, panalini kami nga magadumog sa imong tulong. Lord, iandam ang mata kasing-kasing, matagunahuna o Diyos sa pagkiktagpo kanimo sa imuhang mga tulong. Kinigtanan ang mga gampo, ilauman sa ngalan ni Jesus. Amen. So, before ko magsugod sa ato ang mensahe karon, magatag sa kuko sa ka-story. No? Kahapon nagkuhan ko sa mga bata. O, di pa sila kay pag bata ganahan kay story, right? Bata pag tagaan mo story, maminaw jud na. So, ang story karon mahitungod sa usa ka dato kay nga tawo. Sa iyang pagkadato, kada lakaw niya magdala jud na siya atasikis nga puno sa kwarta. Dili pod sinsilyo kay para dili bugat kaayo. No? Ang dala niya anong binakos nga tag 1,000 kay Pilipino man. So usa ka adlaw na kaning dato ning larga siya padulong sa Alaska kay ganahan siya dito, ganahan siya bugnaw, then explorer po siya. So pagkahitabuan na hapit na unta sila sa Alaska, na-crash ang iyahang eroplano. Pero himala kay nabuhi siya. So sa iyahang pagkahimamat nga buhi pa siya, iyan siguro iyahang kwarta nga ibutang sa mga atasikis. So naa siya ay tulo ka atasikis nga puno sa kwarta. So imagine ninyo na atasikis nga puno sa kwarta. Siguro inani kadakaning palpit, tulo iyang gibitbit. Duha sa tuo o isa sa wala. Pagkamani ana, ngita siya kapasilungan kay bugnaw kayo. No? Although nakaandam siya pangbugnaw nga winter jacket, pero kay nabasa man, nahumod. So, usually sigapon kung iyang suoton kay musamot siya kabugnaw. So, mao man nakakita siya gamay nga kahoy nga natumba, no? Dako-dako dai pang kahoy dan iyang mga sanga natapon. Dito siya nagpasilipod sa bugnaw kay nga hangin. Samtang nagahulat siya sa rescue. Kaya ang eroplano gali pag makamgo na siya, ma-crash ba, send man sa signal, no? Marabag barko, kung ang barko gali malunod, na siya ay ng GPS, kalimut ko sa tawag nga, ipangbutang na siya sa wings, right wing o left wing sa barko, na kung malunod ang barko, mo automatic release to siya. Nang kung mahumol to siya tubig, musend na to siya signal kung asa siya dapit. So nanar po ng eroplano. So bahulat siya, tuhok na kayo siya. Kanya doon lang to kay Alaska ramang gihapon. So, nagpaabot siya more or less mga 3 days nga ma-rescue siya sa mga rescuer. So, mahitabo niya na nga tugnaw na jud kayo. Pag tugnaw, unsa may atong gikinahanglan? Ha? Init. Unya, ang naa niya, daghang kahoy. Nga uga-uga, no? Daghang kahoy. Kaya ang problema kay wasay pangsugno. Panghaling. Kasi panghaling. Kaya na siya lighter kay smoker man eh. Siyempre pag mga kan gano'n smoker. So nakalantaw siya sa iyang atasikis. Tudlo ka buok.
Pila ka adlaw siya magpaabot? 3 ka adlaw. Kaya ginahuna, adiri agunin mahulot ning 3 ka atasikis na ko sa 3 ka adlaw no? So, iyang gidagkutan. Basa-basa biya po na. So, iyang gidagkutan. Kusog yung dilaab, no? Pero hinay kay musika. Mugay makadulot. So, isa ka atasikis niya, nahurot niya sa isa ka adlaw. Panghaling lang. Kaya siyempre, di mo kabalo kay pagdato. Paano na? Gasto, gas range, no? So, wala kasi siya nag-uon. Dato ko siya, no? Pero nabalaka siya kay, duha na lang ka-atasikis. Pero okay lang, basta mainitan lang ko. Pagkahuman niya na, kadawang adlaw, paghihapon ang mga rescuer. So, ganahuna na siya nga, napakoy isa ka-atasikis. Sugnod na po siya. Mao kaya po soryan, hurot kaya po niya ang isa ka atasikis nga kwarta sa pagsugnod. Pero nainitan siya, wala siya namatay dyan. Katulong adlaw, na ang pinaka lisod nga desisyon sa iyang kinabuhi. Sa iyang natagbuan. Kaya isa na lang ka atasikis, igo para sa usa ka adlaw. Kabalo dyan siya nga, iyang atasikis, pag siya musugnod, isa dyan ka adlaw nga sinugnuray. So mauto, nag-uul na kay siya. Ana siya nga, kung ako na isugnod, mahimo nga pagawas na to dire. Medyo magdisod yung bawi. Kaya gidala ko na yung kwarta. Pero ana siya nga, mas importante ang ako ang kinubuhi. Mauto nga, iyang gidagkutan, yung sugnod, yung dilaab, yung init ang iyang lugar. Kung sa wala niya damha nga mingabot na ang mga rescuer sa iyaha. Ug nalipay kay siya. Unya tuod napay sobrang kwarta. No, mga katunga sa atasikis. Mingana tong mga rescuer, sir. Okay ra ka? Okay ra ko, naintan ra ko diri. Pero kinahanglan na jud kanyo luwason. Sige sir, kuhaan na imong mga gamit dira. Nya kay napay nabilin nga tunga sa atasikis. Iyang ingon nga, bili nang nadira. Basig na yung stranded na ikasugnod. Nakita nato nga ang panglantaw sa dato nabagko tungod sa usa ka circumstansya. O karong kabuntagon, ato po nung lantawon ang usa ka kinabuhi sa usa ka tawo nga nabagko po ng iyahang panglantaw sa kinabuhi tungod sa usa ka paghitabo. Atong basahon ang kinabuhi ni Saul. No? Panay bakas isa lang ni Pastor Imbong Saul man. So, atong basahon sa Acts chapter 9 verse 3 to 18. No? Ang ato adayong topic for today, inintitulan ko siya True Encounter, True Repentance. Ang tinuod nga pagkigtabo o tinuod nga repentance. Sa kanang repentance sa Bisaya, paghinulusod. Ang tinuod nga pagkigtabo o ang tinuod nga paghinulusod. Atong lantawon ang kinabuhi ni Pablo sa Acts chapter 9 verses 3 to 18. Atong basahon sa mukosok. Ready say? As he was traveling, it happened that he was approaching Damascus, and suddenly a light from heaven flashed around him. And he fell to the ground and he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? And he said, I am Jesus whom you are persecuting. But get up and enter the city, and it will be told you that you must do. The men who traveled with him stood speechless, hearing the voice but seeing no one. Saul got up from the ground, and though his eyes were open, he could see nothing. And leading him by the hand, they brought him into Damascus, and he was 3 days without sight, and neither eat or drink. Now there was a disciple at Damascus named Ananias, and the Lord said to him in a vision, Ananias. And he said, Here I am, Lord. And the Lord said to him, Get up and go to the street called Straight, and inquire at the house of Judas for a man from Tarsus named Saul, for he is praying, and he has seen in a vision a man named Ananias
come in and lay his hands into it to him, so that he might regain his sight. But Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man, how much harm he did at your saints at Jerusalem. And here he has authority from the chief priest to bind all who call on your name. But the Lord said to him, Go, for he is chosen, instrument of mine, to bear my name before the Gentiles and kings and sons of Israel. For I will show him how much he must suffer for my name's sake. So Ananias departed and entered the house, and after laying his hands on him, said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road by which you were coming, has sent me so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. And immediately there fell from his eyes something like scales, and he regained his sight, and he got up, and he was baptized. Amen? So atong lantawon ang life ni Paul. Gamay nga background ni Paul, usa siya ka prominente nga tawo. It means dili siya basta-basta. Educated si Paul, usa siya ka Pharisee, nagatuon siya sa pulong sa Ginoo. Agna di siya dako mga katungdanan, no? Dili basta-basta si Paul. But then bisan si Saul din, no? Si Saul, before pa siya nahimong Paul, si Saul, dili lang siya nag-persecute sa mga Christians. So wala niya gipangdakop ang mga Christians, not because kanang naa siya kalagot kang Jesus, no? But he is defending. Gina-defend niya ang iyahang Ginoo. No? Grabe iyang zeal. Sa maning zeal, grabe iyang kainit. Mahitungod sa iyahang pagsimba sa Ginoo. Sa tanan niyang gigama na niya tungod iyahang ginadipensaan ang pangalan sa Dios. No, kung makita na to ang Old Testament, dili lang kay inana ang kinabuhi nila. They will kill even child. Itungod gi-order sa Ginoo. No? But then here comes Paul having the same zeal, no? Naa siya sama kainana kainiton sa iyahang pag-alagad sa Ginoo. But then naay nahitabo. Naay panghitabo nga nakausab sa kinabuhi ni Saul, ni Saul. So atong lantawon, duha ni bubo ra kini nga ato ang pag-istoryahan karon. Una, kaning ginatawag nga true encounter. Ang tinuod nga pakigtagbo. Kabalo ba mo nga ang mga disciples, no? Mga disciples ni Jesus, sila Matthew, sila John, Bartolomeo, Thomas, no? Kana sila Tadeus. Nakita nila si Jesus, no? Nganong misunod sila? Kitungod nakita nila mismo si Jesus, nakikuban sila mismo ni Jesus, og nakikaon, natulog, no? Kauban si Jesus. Pero ang encounter o kaning pagkigtakbo ni Saul kang Jesus was very different. Lahi ang kinabuhi ni Saul sa kinabuhi sa mga disciple. Akong balikon ang mga disciples, nakita nila hand on hand, eyes to eyes, nose to nose, kung kinsa si Jesus physically, kung unsay tingog ni Jesus. But then si Paul siguro ato na lang ibutang nga iya na ning nakita po si Jesus, pero wala niya nakauban. Nakabantay mo nang nahimo sangpit sa dalan ninyo. Unya, maana ra. No kay Pilipino usa man mo ana sila. Maana ra. Ako padagan ko ana kay ako dim tanong kay kung ngalan, no. Pag mulabay ka dira, may pastor, ano ko, uy. Pero ako kailan nila, kailan ko silang dagway ha, pero ako kailan nila. Nana po siguro si Paul. Si Saul no si Saul. Kailan guro siya ni Jesus, kay taga Jerusalem ang pudi, guro.
nagbiyo-biyo na unya sa kasikat ni Jesus siya ron dili siya mailhan. Pero di ko kaingon nga makaila siya kang Ginoong Hesukristo. Muna nga kaning life ni Paul nga nasulat sa Acts chapter 9 is grabe jud ang iyahang pagkalalom sa Dios kung giunsa niya pagbako ang usa ka tawo nga naay bit-bit nga misyon, no? So atong basahon, Saul met Jesus Christ. Sa lahing pamaagi, si Saul iyahang natagbuan si Jesus. Asa man dapit? Along the road to Damascus. Padulong sila o gaagi sila sa Damascus. Nga iyahang natagbuan si Jesus. Pero dili sama sa pagitagbo sa mga disipulo nga nakita nila ang lawas. Okay, ingon pa dito nga ang iyang mga kauban ming barog og nahibulong tungod kay na sila nadunggan nga tingog apan wala sila nakita nga lawas. Nga igsuon ingon pa diri naa siya mission to capture the early Christians. Iyahang pangdakpon. Sumo pa kung madakpan patay. No? Inana ang Saul nga nag-agi sa Damascus padulong sa iyahang atuan. No, padulong sa iyang atuan aron nga pangwaon, pangdakpon ang mga Kristiyan. Unsa na lang kaha jud ang iyahang natabuan nganong nausab man siya. Kani siya nga mensahe karon sumpay ni atong miagi katong sino more. Nganong ang tawo nga kung makaila sa Ginoo nganong dili man jud magpabilin sa pagpakasala. Now Paul is the very great example ani. Isa sa katawo nga tungod sa iyahang zeal, sugod sa iyahang kalayo tungod sa iyang kainit sa pagpangalagad si Ginoo andam siya mopatay. Pero naay nahitabo nga nakausap sa iyahang pangunahon. Mga igsoon, sama po ta ni Paul. Na ibang tao nga sama po ni Saul. Sama ni Saul. Grabe ilang kainit sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero mali lang ang ilahang pagbuhat sa ilahang pagpangalagad. Sometimes, nangalagad ta si Ginoo every Sunday, mianita diri, every weekends, naga-prayer meeting, midweek, naga-appear sa prayer fellowship, active ta sa ministry. But then, naay something na kulang sa ato ang pagpakigtagbo sa Dios. No, kay basin sama ta sa tawo nga nakaila lang sa nawo pero wala nakaila sa pakikuban. Right? Kay lahi ang tawo nga imong nailhan, lahi po imong tawo nga imong nailhan, imo pa yung nauban. Ang Ginoo dili lang siya mailhan, kundi dili kaubanon. No? Katuingon siya, "Lo, I am with you to the end of Jesus." It means nga ang atong buhi nga Dios makig-uban. Dili ta pasagdan. Maigsoon timan-in ninyo, timan-on nato nga ang natagbuan ni Saul